いいんじゃないみたいな声すら来てたの。で、まあ、カシメロMr. Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions may matinding pasabog, nagparamdam na at nagpakita ng signos na gusto pa rin kunin ang angas ng Pinas si John Riel Casimero at may gustong ikasa na laban. Babarom ng Top Rank Boxing Promotions, biglang nag-alala dahil baka ma-upset itong si Naoya Inoue sa Koreano na si Kim Hee-jun. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! カシメロもいいんじゃないみたいな声すら来てたの。Sa bagong upload lang na video sa YouTube channel ng Treasure Boxing Promotions, lumantad na ang dating promoter ni Casimero na si Mr. Ito at dito niya ibinunyag ang kwento sa likod ng laban na ikinasa ngayon na kung saan ang bad boy ng Mexico na si Luis Nery ay lalaban na ngayon sa isang Hapon sa pangalang si Kyonosuke Kameda. Alam niyo ba mga kakwento na kinundak muna ng Team Nery itong si Mr. Ito bago nagtapos ang nakarang taon na gusto raw ng kalaban itong si Nery na isang Hapon. Kaya may rekomenda nga ba itong si Mr. Ito kay Nery. Kaya dito na naisipan ni Mr. Ito na kung talagang naghanap itong si Nery ng kalaban, bakit Hapon pa? Mas maganda na si Casimero nila ang harapin ni Nery. 探してたの。で、なんならカシメロもいいんじゃないみたいな声すら来てたの。Bagamat inamin man ni Mr. Ito mga kakwento na sa ngayon talaga ay hindi pa na-renew ang kontrata sa pamamagitan nila ni Casimero at hindi pa man nila ito pinag-usapan sa ngayon. Pero mga kakwento, batay sa naging reaksyon ni Mr. Ito ay nagpapakita siya ng signos na napaka-interesado pa rin niya na ipapapirma itong si Casimero under sa kanyang boxing promotions. まあ話もあまりしてないところがあるんだけど、やっぱりPero hindi rin natin alam kung ang Team Casimero ay gusto pa rin na pumirma sa Treasure Boxing Promotions, lalong-lalo na ayon sa mga nakaraang mga live ni Coach Jason Casimero, ang kapatid ng Angas ng Pinas, ay sinabi niya na marami na mga boxing promoters ang nag-reach out sa kanila. Well, nasa inyo na yan mga kakwento kung paniniwalaan niyo ito patungkol sa usaping boxing promoter ni Casimero. At sinabi pa nga ni Coach Jason na kung gusto nilang bumalik sa Treasure Boxing Promotions ni Mr. Ito ay madali lang ito pero hindi na matatagalan sa pag-asikaso ng mga dokumento na kinakailangan dahil may mga papeles na sila noon na hawak ng Treasure Boxing Promotions. Ibinunyag pa ni Mr. Ito mga kakwento na gusto rin niya na may kasa talaga ang bakbakang Casimero kontra kay Nery. Pero ganun pa man, hindi natin alam kung anong plano ni Sean Gibbons at anak niya na si Brendan Gibbons kay Nery, kung papayagan ba nila na makaharap ni Nery ang Angas ng Pinas. Pero siguro kung maganda o malaki ang kikitain ay baka may milagrong mangyayari pa. Pero ikaw kakwento, isa ka rin ba sa gustong mapanood ang bakbakan nina Casimero at ni Nery? Sige nga, paki-comment mo naman opinion nyo sa baba. Samantala, nangangatog ang tuhod ngayon ni Babarong dahil galing mismo sa kanyang bibig ng dami-raming mga replacement boxer o mga boksingerong ilang mga linggo na lang ay biglang ipinalit sa isang malaking laban. Pero ang ipinalit ay nakagawa ng malaking ingay sa pangalan na winasak ang world champion at iwinasiwas lang ang kilala, tanyag, bigatin at pay-per-view fighter sa isang hindi kilala at malayo sa world ranking pa na boksingero. Kaya medyo nag-alala ngayon itong si Babarong dahil baka ang mangyari sa laban na masasaksihan niya bukas, January 24 sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan, ay isang malaking upset ang magagawa ng isang Koreano kay Inoue. Kaya ayon kay Arong ay sana talaga ay hindi mangyari na magugulat lang sila dahil baka biglang mangyari ang hindi inasang mapait na upset kay Inoue. Batay naman sa pananalita ng Koreano mga kakwento na wala siyang kabog sa dibdib at gusto niya talagang patunayan sa lahat na siya isang elite fighter din. Isang malaking tsansa at oportunidad ang kumatok ngayon sa kanya kaya ayaw niyang sasayangin ito. Mga kakwento, sinabi ni Arrow na mas legendary pa kay Pacman ang pinagagawa ni Inoue. Padalos-dalos din talaga itong si Pacman, hindi tulad ni Inoue na napakaingat sa laban.
kaya si Pacman ay biglang tulog sa padalos-dalos na atake kay Juan Manuel Marquez na sa pool sa malakas na lambayog. Ikaw kukwento, ano ang mas bigatin sa'yo? Ang undefeated at undisputed world champion ba o ang 8th Division World Champion?はい、参りました。じゃあいきますね。3、2、1、GO! Sino nagsabi na pinis na karir ko? Pangalawa, napabos daw naman. ちょっと待って。 Siksikan. Dali lang. なんか聞いてて、あ、違和感がなければ。聞いてて違和感ないですか、マークさん、今の。全然大丈夫です。おう全然 OK です。 OK。 OK。 Siksikan. Sige, di ba? Sali. Hai. Kalau semua dari besok di kedua. 回ってる。はい。じゃあ3、2、1、GO! Nakapag-boring naman yung Super Bantamweight Division. Sino bang may hawak ng belt niyan? Pangatlo. OK。じゃあ次。 Si next ang katulog. Pag wala ako, di simula ang walang laban. Huwag kang tumakbo. じゃあ3、2、1、GO! Pag wala ako, di magsisimula ang laban. Takbo na! Yo. Pag wala ako, Di ba, oh? di magsisimula ang magandang laban. Sama kita ngomong. Sige. Magandang laban, kaya huwag kang tumakbo. Kaya huwag kang tumakbo. Takbo na. Kaya huwag kang tumakbo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero pagka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Sunny Alcasoda, ikakwentong Alex Ipil, ikakwentong James Velasco, at ikakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.